Hindi naman fiesta sa Bawan, pero ang food trip natin ngayon ay pang-fiestahan. Piyestang-piyesta ang food trip natin ngayon dahil kakainin natin ang mga masasarap na pagkain na pinagmamalaki ng bayan ng Bawan sa Batangas. Mula street food sa palengke. Yan, may soup number 5. Swerte natin meron ngayon. Bihira daw may gayaan. Oh! Ang ganda naman po. Yun, lambot oh. Hanggang sa sikat na kainan sa isang subdivision na dinarayo ng mga artista at politiko ay meron sa food trip na to. Kahit nga hidden gem na di mo aakalain na kainan pala ay tanghali pa lang ay sold out na, ay dadayuhin rin natin. One of the best things I've eaten. Grabe, panalo to. Siyempre meron din tayo ng mga legendary na pagkain kaya nood kayo hanggang dulo. Pero bukod sa saya ay makakaramdam tayo ng kaunting lungkot dahil ang marahil pinakasikat sa Bawan na si Ka Aida na tinawag ng mga suki na maligalig ay may dinaramdam pala kaya 2 taon nang wala sa kanyang kutuhan. Siguro pwede pagsubok. Hanggang kailan? Ibang klaseng Ka Aida ang mapapanood natin sa video na to. Bawan, Batangas is a must-visit food trip destination sa Batangas at ipapakita natin sa video na to. Bawan Food Crawl, let's go! Good morning from Bawan. At ano ga ang best way para mabati ka ng good morning ay didini habang nahigop ka ng mainit at kabalitaan ng masarap na sabaw at goto mismo ng Aida's Goto, ang tinaguriang gotohan sa Bawan. Mukhang malambot yung laman Yan, naghihiwa na ng balat na iyon. Medyo marami na kumakain pero talaga daw ang pinakamarami din pag linggo, pag market day. Ang maganda din pwede kang magturo kung anong gusto mong laman. Pero pwede mo masabihin na halo na raang para lahat yan. Yan, may soup number 5. Swerte natin meron ngayon. Bihira daw may gayaan. Oh! Ang ganda naman po. Yun, lambot oh. Grabe, ang ganda ng kulay ng goto na rin si Ka Aida. Kala mo'y apritada Pinaghalo ko na laang. Yung malaki na lang, parang may matdo. Yan. Magkano isang gayaan yung pinaghalo? Kasama ko na po yung ano. Magkano yung gayaan? Bali 170 po. 170 Tapos isang 70 na mixed. Bukod. Yan, sa mga may hilig maglume. Kilala nyo rin, Mad Doc Moto. Ano kamusta? Ride and roll, Repa Babe. Ride and roll, yan. Umaga sa iyo. Ayan. Yun, narinig ko yung person na tama ngayon. Nakatawa naman narinig Sa iyo ko kasi napapanood na rin Aida's Goto. Marami nagre-recommenda din Tapos ako nag-research. Sadyang ikaw ang napapanood ko lagi din Ba't ka lagi ka nakakain din sa Aida's Goto? Una-una, legendary, Are, pinakilala pa sa ng aking biyenan. Ako ang inuutosan din bumili ng goto. Oo, madaling araw. At ayun ang aming kakainin sa umaga sa bahay. Hanggang sa naibigan ko, nagustuhan ko na, ay binabalik-balikan sa Jack. Kaya hindi nawawala sa vlogs ko yan. Legendary na, lalo na yung mga lecture ni Ka Aida ay hindi malilimutan yun. Iyon ay ay lumaki na ang mga taga-Bawan sa mga lectures ni Ka Aida. Kasama. May, ano yun, ligalig na may kasama lambing. Ano? Yun, ay sa tunay para sa akin yun. Yun, tama. Ay bukod doon, ano pang kumagaano yung mga gusto mo din sa goto ni Ka Aida? Ano sa tingin mo yung pagkakaiba niya sa ibang goto? Ay sa doon ay din ang goto din ay kinaiibigan ng yung mga trabahador, yung mga magtatrabaho, yung kailangan yung energy, magkakarga ng lakas para sa trabaho nila sa buong araw, no? Ay ika nga din sa isang order ng goto pihado, 5 na ang kanin na 5 cup na of rice ang ma-order mo. Oo, yun ang habol nila din. At saka yung lasa hindi classic na yung kanilang lasa ng goto din. Timusan mo sir ng iyong malaman ng katotohanan. Yun na nga, dumayo na, titimusan na. Yun. Yan, kala ko ikaw magkakapilaan. Napasubo na pero hindi Talaga namang ako'y kinakalbit ng kasarapan ng goto Pagka Aida's Gotong kumulbit sa iyo, ay, are, pinapanood ko lang sa iyo, are. Ngayon, matitimusan ko na. Ari daw ay mix. Mix, halo. Halo na rin, 170 pesos bali, are. Halo na ng bat and ball, saka Bat and ng balls. halo ng mga laman-loob, balat, tuwalya. Tuwalya. Yan, Kung gusto nyo galing karami, yun din ang orderin nyo Baka sabihin nyo naman, yun, grabe naman to,
Ang ano din eh, sabaw din eh, ulam na. Yan, Kaya nga nakakaalam talaga ako. namang, kaya Yan, hahalo ko na rin bat and balls. Lagyan natin ng tuwalya sa balat. Yan, yung humigop na ng sabaw. First bite. Thank Thank you, Lord. Lambot. Kaya naman pala ikaw, humigop na ng sabaw. Sarap nung alat sa nung lasa ng goto. Power. Very powerful. Powerful nga. Aring goto na mas maalat kaysa sa iba. Pero ang sarap ng Of course, pagkakaalat oo. nyo. Ayun Kaya ang- pala yung mga nagre-research ako, yung mga pinapanood ko, talagang nilalagyan ng kalamansi. Ika nga, isang sabaw na ihalo sa kanin eh. Pero isang buong kanin na yun. Oo, tama. Buong Kaya, platong kanin na yun. kaya sa'yo mo nakakailan, 5? Ay, sayang-kaya nga naman. Kung ako hindi magpo-food crawl sa Bawan, ay. Pati tuloy ko, napakain eh. Kasi magki-clinic ka ngayon. Nakakagana eh. Diba? Parang si Mad Doc Moto, dahil ko pinapanood ng mga videos niyan, isa yung mga hidden gems talaga eh, yung mga nasa bukid-bukid, Yun, ang mga masarap. ilalim ng puno. Isang beses nga ako isamahan mong iikot lang tayo, maghahanap tayo ng mga hidden na Hindi, lumyan. yung mga hindi ko pa alam. Yung maganda, ako rin na ma-discover ko, sabay nating ma-discover. Pero ito, panalo to. Basta ako yung nag-vlog ng Goto, asahan mo dyan may magko-comment. Mas masarap pa rin kay Ka-Aida. Natural. Si Ka-Aida ang dayuhin mo. Matik yun eh. Hahanapin mo yun. Kaya pa, sakto ang kulay niya. Tama, sakto oo. sa lasa. Hanggang nga ako nakakita ng garning kakulay ng Goto. Masasabi mo ba na di na nag-aalmusal ang mga taga-Bawan? Oo, tiyado. Di na, no? Kaya nga karigat lang ang mga gotoan din eh. Oo. Mas maraming dome, Oo. parisan. Oo. Kaya pag ang goto ang usapan, automatic. Automatic eh, no? Kasi nakasulat nga dito, gotohan ng Bawan eh. Accurate ba yun? Talagang, Yes, accurate pag yun. sinabi na gotohan sa Bawan, Ka-Aidas talaga. Mm-hmm. Yun. At nung natimusan ko na, ay, hindi ko masisisi kung bakit. Oo. Bakit nagardini? Siguro, sa amin sa Lipa, ang Ka-Aidas ay Ka-Tesis. Tama. Parang gayon. Tesis, Yung legendary, yung merong nanay, Yun. na nagkano. lalo na kapag tag-ulan, Mm. pihado na. Diretso na din eh. Oo. Tapos rin, maaga na susold out din eh, no? Yep. Umaabot ba rin tanghali? Pwede ako hindi makapunta dito ng tanghali eh. Oo. Karaniwan ako na sili ko na sinsay ng mga alas 5:30. Oo, kaya ako gumising alas 4 para din eh. Ako, mas marami pang nakain sa tuwing gayong oras. Ngayong oras? Bak, ubusin na natin. Paubos kita mo nga. Paubos ng kanin ko eh. Okay, walang food crawl. Ay, extra rice, paubos na. Pero tayo may food crawl. Simula pala ang ating Bawan food crawl. Pero napaka-solid na simula. Maraming salamat at ako'y nasamahan mo din eh. Tayo maglulumi sa isang araw ha. Kita-kita tayo sa sunod na food stop natin. Kaya magandang umaga ko. Pwede ko kayo magpakilala. Ako nga pala si Joe Tusak, asawa ng may-ari ng Gotohang Aidas Goto. Katulong siya ng lola nung siya dalaga pa bata. Hanggang sa ito ay naipamana sa kanya, tapos hanggang sa naging magkasawa kami. Sa ngayon, kami ay nasa 45 years ng kasal. Kaya 45 years na rin kaming naggogoto, pero pa rin siya ay dalaga. So maaaring maabot na sa mga 50 years na ang gotohan ito ni Kaida. Ang nga rin kong Aidas Goto, basta ako ko'y nag-goto, laging may nagko-comment na kay Ka-Aida pa rin ako. Subukan mo yung kay Ka-Aida. Sa tingin niyo, bakit to? Hindi ko rin makakuha dahil sabi kahit nga medyo ang dating sabi nagmumura, bumabalik pa rin sila. Pero hindi siya nagmumura. Malakas na ang boses niya. Kasi kung kita mo yung kanina, paglinggo, doble yun. May nakapato, mayroon nasa likod. Yung dating, Nakakain ka pa, may tao na sa likod mo, naghihintay. Gayon. oo, merong customer na ako yan, akin niya, na pabili. Doon na ka-hype na doon. Hindi baga makapaghintay. Sa mga pasaway, gayon. May tinatakalan pa siya. May order ka. Nagliligalig. Nagliligalig. Oo. Oo. Pero hindi naman siya malakas kasi ang boses ng misis ko noon Pero kahit gayon, bakit? Ang daming nabalik. Tama. Kumbaga kung ayaw mong maligaligan, sumunod ka sa... Yes. ano,
Kasi nga naman, kung hindi ka susunod, kung papabayaan lang ng ano, Oo, magugulo. magugulo. Oo, Kaya sa daming nakain, Ay, dapat iba, may ano. tinakain. Meron namang ayos siya, ayos. Meron namang ang comment ayos, maganda, mabait. Sa hindi nga nakakakalala, yung mga dating. Yung mga dayo. Sanay na, abro iba. Ay, sanay na ako dyan, kahit na. Lambing na para sa kanila yun, ano? Oo. Lambing na hinahanap-hanap na. Kaya Oo. nga. Speaking of Kaaida, makakumusta ho natin mamaya na ho. Yung Kung ano, naman, titingnan natin, mamaya sasabihin ko sa kukumustahin na kanya, natin. mga after lunch kung ano. Siyempre, Batangas Food Crawl to. Tayo maglulume at din sa Bawan. Are ang matunog na pangalan, ang Pilipis Bistro. Marami rin silang dishes, oh. Pero lumi tayo ay mag Lomi Fiesta. Baka kahibang lumihang are. Baka nakatala, may lomi, may nasi goreng. Ayos na combo yun, ah. Ang order natin ay Lomi Fiesta, nasi fried chicken, saka pupor chami. Yan, lulutuin na sir ang aking nasi goreng. Sir, pwede magpakilala kayo? JP Sarabia po. Yan, sige. Ikaw ang may-ari ng Pilipis. Opo. Kailan saka paano nagsimula ang kainan mo? Bali po, nagsimula ako nung ako'y hanggang galing abroad. Anong trabaho mo sa ibang bansa? Sa kusina din? Kusina din po, Kusina. tagaluto rin po. Dati, Tagaluto rin. start tayo ng mga dishwasher, naging tagaluto, tapos doon po nag-start, natuto. Di ikaw sikat sa lomi, pero bakit na gano'n ka ng nasi goreng? Parang ngayon lang ako nakita ng lumihan na merong nasi goreng. Bali, nilagyan ko siya ng kaunting twist para at least ay hindi may maiba naman silang matikman bukod sa mga lomi at saka mga cham. Mga tikim naman ang kakaiba yung ating mga kababayang Batanggenyo na ibang panlasa. Para sa mga hindi nakakaalam, ano ang nasi goreng? Malaysian, Indonesian food na fried rice, Na malasang-malasa, no? Dark soy sauce yun di ba? dark soy sauce na medyo sweet and Okay. spicy. Yung medyo may konting atake ng anghang. Tapos iba-iba toppings yan, ano? So, iba-iba po ang topics na yan. May chicken, may lechon, may sisig. Grabe nga naman yun. Mukhang kapit na kapit yung lasa. Yan, narin na yun, chicken, nasi goreng. Pagsasabay mo ng chami sa Opo. may kaldo talaga siya, oh. Kaya malasa. So yun ang una niyang sinasala. Yun ang may mainit na nakasulak na yun. Papasulakin na lang yun. Sasabay na ang chami. Nagisa na. Yun yung mga pampalasa. Nandiyan na yun, alat, tamis, anghang. Tapos yung Mickey noodles na orange. Tapos yan ay lalagyan ng kalbo para maluto ang noodles ko. Tatakpan para mas maluto. Hindi naman sa lomi. Ari ay fiesta. Good for ilan ng fiesta? 3 to 4 person po. Kailangan pantay yung pampalasa para Tama. Kumbaga hindi na iiba no? yun yung importante yung consistent. Dapat consistent. Maayos na yung kami. Kita nyo medyo nagka-caramelize na. So kahit may mga pampalasa sila na pamilyar sa unang tingin, aring sauce na rin, aring ang kanyang timpla. Siya lang ang nakakalam ko ng timpla yan. At yun, luto na ang chami, ipapalato na. Yan. Tapos tatapingan na yan. At ang pinili kong topping dyan ay pupor. Batanggenyo ang ating topping. Sumulak na lumi, binati ng itlog, lalagyan na ng kasaba, pampalapot. Bilis lumapot. Nasa ang ganda ng kulay nyo. Very appetizing. Tapos nilagyan na ng itlog. Di pa rin talaga pag orange yung yung Mickey noodles Although masanay kami mga tagalipas sa dilaw na noodles, yung pag orange talaga. Nakakapaibig, nakakatakam lalo. Yan. Ayos na yan. Dagdagan na lang ng kaunting itlog. Yan ilalagay na sa malokong at tatapingan na. Kailan nagsimula yan, Pilipis Bistro? 2014 po. 2014 ba? Mag-start ako sa maliit na kainan. Mahigit 10 taon na rin pala, no? Yan na. Ang Fiesta
kumbaga parang bulusan ng fiesta. At yan, sinachop-chop na ang mga toppings. Lechong kawali. Yan, Yung ano, underline. nakakayat na. Shanghai Lito, maliliit eh. Yan, mga bite size na Shanghai. Pagbaak ng itlog. Lalagay din yun dyan. Tapos, ganda ng pagkaka-adobo ng atayo. Parang pwede mo nang iulam ng gayaan. Lapot eh. Pati atay, kumayat na. At ang space sa gitna ay, ano re? Kikiam flakes. Ito ang isa. Para malutong nga naman. Kikiam na hiniwa ng napakanipis. Tapos, pupor. At yung sisig. Now that is a fiesta. Arin na. Yan. Grabe naman. Kala ko lumihan food trip lang tayo ngayon. Ay bakit may nasi goreng? Tapos napaibig din ako doon sa chami nila. Kaya talagang fiesta bukod sa ating lomi ngayon, na lomi fiesta ang tawag, ay ang ating ibang food trip ay pang fiestahan. Aragay atin ng huhukayin. Maya-maya na yan. Tikman muna natin na ring nasi goreng. Ako'y curious din eh. Yan. Ganda ng kulay oh. Yan. That's a nice color. First bite. Thank you, Lord. Daming flavors. Andun yung wok hei flavor, yung pagka-smoky niya. Nandun yung alat. May tamis siya. Yung tamis niya more on dun sa bell pepper. Yung nalalasa mo yung bell pepper. And may kick nga siya. May sipa siya na konting anghang. Ito yung bawat subo mo, naglalaro talaga ang flavor sa bibig mo. Papartneran mo ng kanilang chicken. Yan. That looks juicy. Saka laki ng manok nila. Mukhang crispy rin. That is homemade fried chicken. Bagay na bagay dito. Tapos, pare naman yung kanilang chami. Ganda rin ng kulay, oh. Ano kaya yung mga nandun sa ano niya? Pampalasa niya. Pare ang kinalabasan, eh. Kakaiba yung chami nila, ah. Yung chami nila, on the saltier side. Tapos yung pupur niya, ang ganda ng pagkakalutong. Tapos may ano din siya, may sweet and spicy component, pero yung mapapansin mo ditong lasa talaga, yung pagka-salty niya. Ang sarap with pupor. At arin na kanilang lume. Kapo, paano gari sasalukin ng hindi magtatapunan yon? Malapot naman eh, kaya kapit naman siya. Yun, no? Cut that. Nasalok naman natin. Samahan natin ng lechong kawali. Tapos are, kakainin ko muna ng walang kahit ano, walang sausawan. Pinulang ng hihip. Mainit pa. Ulit-ulit. Hindi ko nalasahan eh. Napaso na. Kulang ng hihip eh. Hipi pa. Nice. Sarap ng lomi nila. Ito yung lomi na may traces pa rin ng pagkaklasiko. Yung alam mo kailangan pa rin siya ng sausawan. Malasan na, pero alam mo na kailangan pa rin ng sausawan. Pero yan, yung tipong kahit wag mo nalagyan ng sausawan, pero kung lalagyan mo nung mga toppings nila, tulad na rin lechong kawaling are, yun na magdadagdag sarap at lasa. Speaking of sausawan, kakatuwa din eh. Mamili ka, salted soy sauce o kaya fermented soy sauce. Dini tayo sa fermented para maiba-iba. Yan. Not really sure kung may diferensya eh.
Kumari may iba. Pero tikman na rin natin. Iba. Mas rich yung pagkano nito. Yung pagkaalat ng fermented. Wow! Masasabi ko sa Luminary, it's for show. Yeah, kita mo naman yung fiesta na yan. Ari talagang bestseller nila. Maraming bumibili niyan. Pero may ano din. May tagos din sa lasa. Masarap din. So, ang nagpasikat din yung kanilang serving, yung kanilang sarap. Saka syempre yung ano nila, yung wide variety of dishes. At shoutout kay Mad Doc Moto. Sa kanya ko rin nakakita. Sarap nga naman. Kaya solid stop. Tating Bawan Food Crawl. Must try ko din ring Lomi Fiesta nila. Magsama kayo ng tropa. Pangalawa ko must try yung nasi goreng nila. Ang sarap din. May egg soup pa daw yan. Subukan nga natin. Lapot din. Yum. With or without the egg soup, panalo. Again, solid stop sa ating Bawan Food Crawl. See you sa next one. Akalain mo sa makipot na kalsada nga ay merong isang kainan na dinarayo at dine. Tingnan nyo ang Facebook fan page ng mga yan. Ang puro announcement ay sold out na alas 12 palaang. Magkakaalaman kung bakit ring Waste Mommy House ay trending at dinarayo din sa Bawan. Yan, ari ang menu nila. Order ako ng beef mommy with egg. Tapos dumplings, saka siopaw. Literal na bahay lang, tapos garahe lang. Pero yun, may kainan pala doon sa likod. Grabe ang daming tao. Ang oras ngayon, ano lang past 9 a.m. lang Yan, meron pala din yung mas presko sa likod. Maliwanag din. Ari sir, binibili nyo, ginagawa nyo? Ginagawa po namin. Ba, homemade pala to. Yan, magsasalang na sila ng mga dumplings nila. Kayo din sir, gumagawa nyo yung dumplings nyo? Kaya pala ito, pag talagang na-sold out na. Kasi talagang sila ang gumagawa. Ano sir ang laman yan? Pork? Pork po. Ito may halong gulay. May gulay. Kutsay. Yan, nagsalang na ng noodles. Again, handmade nila yan. Sila mismo ang gumawa niyan. Pakatuwa, nagsimula lang daw sila na sila lang nakain doon sa bundok. Tapos, kabalitaan ng masarap, ay di arin na. Tinarayo na din sa Bawan. Yan, umalsa na rin mga dumplings na rin. Lapit na rin. Yan, sasalukan na ng sabaw. So yan ay merong braised beef flavor. Tapos yun, may kaldo doon. Yun, that smells so good. Grabe ang amoy nun, Double flavor yan, yung braised beef flavor. Tapos yung kaldo na yun. Tapos, lalagay na yung noodles. Yan. Ano yung carrots? Tapos, nilagyan ng beef. Uy, lambot to. Tapos, green onion. Sabi, solid yun, Yun, yung dumplings. Tapos, yan, na sa amin 5. Nilagyan ng sauce. Nice. Yan, grabe excited ako subukan to. Finally, ay, ari sa dyan, kabalitaan na napakasarap din sa Bawan. Yun, look at that. So, merong yung sabaw niya, pinaghalo na yung braised beef saka yung kaldo. Kita mo, naghahalo na. Huge chunks of beef. Di kinuha yung sarsa. Kita nyo, lambot, Yun. Nabiyayaan tayo ng kaunting may taba. Homemade noodles, thick noodles. Yan, tapos with egg and vegetables. Yan. Yan. Gusto kong sabaw muna. Sabaw. Tikman mo natin yung sabaw. Parang ako nasa Binondo. Grabe. Wow. Ang sarap nito. Hanip. Grabe naman to. Samahan na natin ng noodles. Yung beef na yon. First bite. Thank you, Lord. One of the best things I've eaten, not just in Bawan, pero sa aking buong
Eating at all 34 towns in Batangas series. Grabe, panalo to. Lagyan natin to ng chili oil na lang ilalagay ko dito. Okay na to. Tapos aring dumplings, lagyan lang natin ng chili oil. Tapos, lagyan na lang natin lagyan natin kalamansi, konti lang. And toyo. Yan. Feeling ko, para sadya ang kapartner niyan. Uy, di mo punong-puno. Siksik na siksik oh. Grabe to. Even better than the dumplings I've had in Binondo. Grabe, bakit ka pa nga naman magbi-Binondo food trip? Di nilalaang. Grabe itong combo na ito. Kaya naman pala sila may minimum na 5 sa dumplings. Talagang hindi naman pwedeng iisa ka din eh. Ay naman na. Bagay na bagay din eh. Sa kanilang beef mami. May siopaw din sila. Bola-bola. Ba talaga pag freshly made? Ito namang siopaw na to, almost like the dumplings na. Kaya ang sarap din. Pero, itong combo na to, beef mami. Sa itong dumpling, ay panalong-panalo na. Solid stop sa ating Bawan Food Crawl. Balikan na natin si Ka Aida. Pwede na natin makausap. Kita-kita tayo doon. Tapos syempre, may makakainan pa tayo. Sama-sama tayo hanggang dulo. Ako si Aidas Goto, na binansagan pong Aidang Maligalig. Mamaya pag-uusapan natin yan. Una ho sa lahat ay nasabi niyo ho, napansin na rin ng mga suki niyo na matagal na ho kayong hindi nagtitinda doon. Opo. Anong nangyari sa inyo? Ako po ay nakaramdam ng sakit ng likod. Ay ako po ay kung matulog, gayan. Gayan po ako talaga. Hindi po ako nakakahiga. Hanggang sa po ako ay nagpa-confine. Ay pag nung ako'y magkatauhan, ako po ay mabigat na ito. Na talaga ito po dinamdam ko. Bakit ako nagkagarto? Eh di sabi ng doktor ko, si doktor, ako daw po ay sa sobrang sipag. Sa loob-loobin ko po, palamang pong kasipagan, mahirap din. Pero kung hindi po ako naging masipag, wala po akong invest na pampagamot. Ako po na may hindi sa pagmamalaki, ako po ay dami kong kinakapatid na natulungan ko. Nung pong ako'y kalakasan. Kaya sabi ko, siguro po ito pagsubok. Hanggang kailan. Di ako po 1981 kinasal. Di yung aking napagmanahang lola, bago namatay, inapa sa akin po. Yun po yung Lola Maria na Maligalig din po. Nung ako po yung edad na mga 10 years old. Di ngayon pagkakasal namin, 1981, akin naman kasawa yung nag-abroad, katagal din sa abroad, na ito nga itong lupa na imbes. E di pinag-usapan ho namin na aming mag-asawa na, kung titigil ka, baka pagmulaan natin ang paghiwalay, sasabihin mo naman ako'y inatig mo na ako'y magtumigil ng mag-abroad. Sabi ko, hindi, ito na ating pagtulungan. Then laging kuwan po, boom, po ito daming nakakakuha sa akin na, wala naman akong ginawa, wala akong tinapakan. Ang akin nga ang naging bansag, si Ka Aida, Maligalig. Maligalig ako. Ay di, ano ba po, kaya sabihin nilang gayon, ako may hindi maligalig. Ang akin pong alam, may malakas ang boses. Nakala ako, ay maligalig na gayon. Malakas lang ako sa nag-uutos sa akin, Garne, ayos ninyo ang customer. Gayon po ako. Di na hanggang sa iyo po, sumigat na, gayon, sumigat. Kain dapat may maghahanap sa akin bago ka. Ari, pares kain ng Maligalig. Pero ako tutoy, ako'y awa ng Diyos, walang napapagligalang ang customer. Ang boses ko lang sa lagay aking anting. Hindi sa gayon po. Ayos po. Tuwan-tuwa po ako sa aking isip kahit nga naman maguguto lang ayos sa amin kita, nakakatulong pa kami. Ako po may mga kapatid na naulila. Nari pong nasa aking mga bata
Yun po sila 5 ay akin pong natulungan. Hanggang sa napalaki ko po, yung malalaki na. Dahil kung ako po hindi marunong maghawak din ng pera, wala din po. Sabi nga ho ng asawa nyo, kung maligalig ang ngayong asawa, ay bakit balik ng balik ang mga customer? Yun ang sabi ninyo mga asawa. Eh, sabi ko nga sa asawa nyo, syempre sa gayon sa dami ng customer, kailangan, kumbaga, organize. Kailangan may Yun na po, gusto ko eh. Hindi naman po yung ikaw kilala ko. O, yan kanari, kanisang takal, hindi po gayon. Sabi ko, magantay kayo. Sabi mga Batanggay nyo, sadyang malalakas ang boses. Yun Yun yung nga sadyang po. ano. Tapos siguro yung malakas ang boses nyo, tapos busy kayo. Oo, Baka akala, kaya ako- ano na. Eh ako napakabait. Ba't ka hindi? Ba't hindi ko masabi? Ibang bagay. Pag may napunta sa iyo, hindi mo magwanta. Ako hindi makakasukin ng gayang karami ko. Ay, naku. Yung lagi ang aking kuhan sa aking buhay. Nasabi naman ng iba, Tita Aida, kayo po ay nakauna kung sa kuhan yung aking tatak. Wala po akong ibang kuhan yung inyong tatak, hindi na ho maalis. Yung Aidas Goto, maligalig, ano pa nga. Basta salong ko sa sarili ko, hindi ako maligalig. Pero siguro yung iba, nababasa ko sa mga comments, parang inaano naman nila na kumbaga yung ligalig na may lambing. Yung parang pinakalambing na nila sa inyo yun na, si Kaida, maligalig yan. Pero parang kita mo naman na mahal kayo ng mga nagko-comment na yun. Kumbaga, inaano na rin lang na ano. Sabi sa akin, uy, Kaida, miss na namin ako, Utoy. Kung ako'y miss ninyo, lalo kayo. Kayo ang buhay ko. Yun po siguro ang hindi alam nung iba. Kumbaga sabihin natin ng mga basher na hindi naman kayo kilala sa dyan, kayo sadya maligalig. po, oo. Ang hindi ho nila alam na ginagawa niyo ito, hindi lang para sa inyo na kayo may mga tinutulungan din Sadya na... po, opo. Marami pa po ang tutulungan ako. Siguradong bukod sa mga umaasa sa inyo ng tulong, ay namimiss na kayo ng inyong mga suki. Oo. Opo. Buti nga ho tayo nakita ngayon kasi pag Goto parang kulang na kulang ang aking first experience sa Aidas Goto. Ano ho ang mensahe niyo ho sa inyong mga suki? Sa aking mga suki, lagi niyo ako tutulungan kahit kumain, kahit may sikain din maligalig. Dahil yan po ang aming pinagkukunan ng aming yung bibili ng mga gamot, yung aking pagtitinda. Kaya ako'y nahingi sa inyong tulong at panalangin na ako'y makalakad muli. Na hindi ko po akalain na ako'y kahit gargarin ay talaga pong mahal ako ng aking mga customer. Ayan, quick stop lang tayo. Hindi rin lumabas sa research ko, nadaanan ko lang rin. Romis Pansiteria since 1967. Ariga ang oldest restaurant din sa Bawan. Pansiteria, tayo yung magpapansit din Yung vibes nyo, talagang pansiteria. Yan ang sinasabing tatak na isang legendary restaurant. Mga larawang pupas. Si Binay, Ari na ang legendary Mickey Bihon ng Romis Pansiteria since 1967. Dini sa Bawan. So may Mickey Bihon, may repolyo, may carrots, merong pork slices. Looks good. Sobrang tempted ako na umorder ng madami pero again wala ito sa plano. Nadaanan lang namin. Titikman laang para magkaroon ng touch of legend ang ating vlog. Uy, medyo masarasa rin pala. Akala ko medyo dry. Gusto ko munang timusan ng walang sausawa. Lagyan natin ng konting pork. Ayan, the pancit looks shiny. First bite. Thank you, Lord. Classic na Mickey Bihon. Although, yung timpla nila on the salty side. Buti nung gumawa ako ng sausawan, more on calamansi. Actually to, sa mga hindi mahilig sa maalat, pwedeng calamansi na lang ilagay nyo pag nyo nalagyan ng toyo. Pero very flavorful, a classic dish. Yung gulay, crunchy pa. Yung pork, tender. At yung solo serving nila, madami Ito yung mga kainan na meron silang mga core products. In this case ay mga pansit nila. Tapos, kumbaga, nahanap na nila yung timpla na hanap ng mga lokal. Kaya sila ito magal ng garne. Bawat talaga bayan, merong gantong kainan. Yung hindi maingay, magugulat ka na lang, ang tagal na pala. Magugulat ka na lang, kilalang kilala ng mga lokal. At din sa Bawan, Romis Pansiteria iyon. Kita-kita tayo sa next stop natin.
Kala ko naliligaw, ari residential area. Narin pala ang legendary na Johannes Grill. Kita nyo, bahay lang yung setup, oh. Pero, meron din yung dish na sadyang legendary na daw. And based sa mga pictures na ari, sadyang legendary na. Mukhang ang dami talaga napunta din na, ay, kupas na eh. Ang ibang litrato. Tapos, are, mga sikat to mga to, ah. Ito yung menu nila dati, oh. Grabe, ang mura pa, oh. Pero syempre, may inflation. Pati pala mga politiko napunta dito. At pagpasok mo, wow. Para ka lang pumapasok sa bahay ng iyong kapitbahay. Very homey yung lugar, oh. There's really something about homes converted into restaurants that makes it really cozy and appetizing. Pero makikita mo, yan, may mga decors din naman. May mga well-placed, mga thoughtful na decors. May mga license plates. Parang ganda rin ng space natin. Yun mukhang yun ang paakyat sa kanilang bahay. Tapos meron sila din yung Cecilia's Hall, yan. Yan yung siguro pag mga medyo private event ang hanap mo. Sa sobrang homey ng restaurant, may China cabinet eh. Sige sir, anong mga meron tayong dishes dito? Well, Johannes Grill is famous sa, of course, baby back ribs. So, dyan po kami nakilala. Well, it was best paired with our seafood paella fried rice. And syempre, meron din tayo, syempre, sinigang na salmon belly. Tama-tama, nag-uulan. Yeah. And meron kami nung kalderetang kambing. No? Way back 2013, we won Pasig Laban ng Kalderetang Batangas that was held in Batangas City. No? Kalderetang Batangas. Yeah. Oh. So yan yung lutong simple lang, no? Walang masyadong ricado. So Batangas is famous pagdating sa kalderetang Batangas talaga. And then we also have here of course our kalyos para pumari siya sa ating paella. No? So actually, best paired itong kaldereta natin tsaka itong kalyos sa seafood paella fried rice natin. Okay. Siyempre, para sa mga seafood lovers, meron naman tayong salmon steak. Okay. I'm Jonathan Diaz. Ako po yung owner ng Johannes Grill. It all started way back 2008. No? Naisipan ko lang na mag-put up ng isang snack bar dito sa Bawan. And then, hindi ko ina-expect na magbo-boom pala siya rito. Nag-start lang ako sa mga simple menus. No? Sarili kong mga recipe. And then, after 3 years, bigla ako naisipang mag-branch out sa Batangas City. Much bigger than this branch in Bawan. So, doon nag-start ang 2008. Of course, inintroduce ko na yung baby back ribs. It was my recipe, no? Kaming mag-asawa nag-iimbento ng mga recipe. So hindi ko akalaing magki-click pala tong baby back ribs. Before, maraming menu na like meron tayong mga burgers, mga snacks lang talaga nung una. And then unti-unti nakikita natin kung ano yung mga pumapatok sa tao. So hindi ko akalain na hindi lang pala taga Bawan, hindi rin lang pala taga neighboring towns, even ibang lugar. So dinadayo na from Manila, karamihan mga divers na dumadayo dito sa Anilao. So naging go-to place na nila tong Johannes Grill. So every time na after nila mag-dive, mag-outing, hindi lang siguro mga divers, kahit yung mga riders, kung sino-sino na dumadayo rito. So hanggang sa naging kilala na dahil doon sa baby back ribs namin. Tapos speaking sir of subdivision, tingin nyo bakit kasi kalimitan ng mga food businesses dapat yung may foot traffic, yung kita ng mga dumadaan. Tingin nyo bakit talagang nag-boom tong Johannes Grill kahit nandito sa looban, kahit sa residential area? We're just lucky na kumbaga nag-boom to siguro dahil ang nakita namin is word of mouth. So every time na may kakain rito, sila na rin yung nagkakalat na okay, kain kayo doon sa Johannes. So, and of course, social media. So malaking bagay yung social media pag may mga naglalagay sa mga vlog nila, no? Siguro yun yung factor kung bakit mas lalong nakilala. Tapos sir, sikat din yung Johannes Grill na pinupuntahan talaga ng mga sikat na artista, even mga politiko. Sino-sino na yung mga dumayo dito? Well, syempre, ang naging memorable sa Johannes Grill is yung nung feature tayo sa Chris TV.
So pero hindi lang naman doon, marami pa sa Net 25, no? Sa iba-ibang shows or mga cooking shows. And besides, marami na rin mga celebrity, no? Sina Nino, yun yung mga regular customer natin dito. Even nung mag-vlog rito si Alice Dixon, blinag niya nung habang gumagawa tayo ng cheesecake. So may mga ganun. And sobrang dami na siguro dito sa wall, makikita, nakapost lahat yung mga pictures ng mga celebrity na kumakain dito. Politicians, no? So iba-iba. Ano yung background niyo sa pagluluto? Background siguro, naging hobby ko lang. No? Passion ko talaga magluto. I was an electrical engineer by profession. 1 year ko lang siyang na-practice actually. And for 13 years akong naging empleyado ng JG Summit Petrochem. No? So, ang nature naman ng work is more of chemical engineering. Then, so hobby lang talaga. Hilig kong magluto. And of course, gusto ko sana maging chef. Pero, syempre, limited na lang yung time. Naging busy na sa resto, so hindi ko na talaga nagawa. Although yung daughter kong si Johanna, siya ngayon yung nag-push through ng culinary. Yun, we have a feast right in front of us. Akalain mo, ganitong feast na parang nasa isang mamahaling restaurant sa BGC ay narinig sa Bawan at sa loob pa ng residential area. Wow. Unahin na natin tong ribs, hindi na pinapatagal to. I've been hearing a lot of great things about these ribs. Yeah, uy. Wait lang. You know. Now, these are tender ribs. Umipilas Yan. Grabe naman yun. Big bite na agad natin to. First bite. Thank you, Lord. Grabe yun. One of the best ribs I've tried. Not just in Batangas pero grabe ang sarap. Parang pwede mong ilaban to sa ribs ng mga mga Fridays, mga ganun. Wow! Nakakatulala pero balikan kita Dini muna tayo sa kanilang paella fried rice. Kalahin mo yun, first time ko naka-encounter ng ganaring serving for paella and or fried rice. Tama-tama daw ay kaulam ng kanilang kalyos. Even their caldereta. Kaulam din daw. Yan, may chorizo, may halaan, itlog, talong, saka shrimp. Now that is a flavor bomb right there. Grabe yun. Wow. Yung literal na kanin pala ang ulam na. Obviously, it's not authentic paella. Pero, nandun yung flavor profile niya. Wow. Kahit ito lang orderin mo So far, yung first 2 dishes na nasubukan ko, yung ribs, saka itong paella fried rice, kahit yun lang ang orderin nyo, kahit yung ribs lang, panalo na. Kahit yung paella rice lang, panalo na. Kaulam daw yan na rin kalyos nila. Malambot Yung nakikita ko tuwalya, balat ba yun? Parang balat. Tingnan natin kung magkaulam nga. Magkaulam nga. Yung kalyos nila, hindi authentic yung kalyos na lasa. On the sweeter side siya. Pero it works. It really works. Panalo. Ako yung order ng plain rice. Sabi ko kasi, yung mga masos na ulam, ay ipi-plain rice ko. Pero ang sarap nito Bahala na mag-adjust ari mga masasaras ang ulam. Ari na ang kakanining ko. Kahit yung kanin lang, malasa Tapos, ari yung kalderetang kambing Batangas nila. Award-winning dish daw to. Nagmamantika, Although sabi naman na may-ari ay kaulam din daw ari nung kanilang paella fried rice. Di ako na nagtataka kung bakit kahit nasa looban ay sikat na sikat dinadayo ay pagsusarap ng pagkain. At dahil nag-uulan na sa Batangas, tayo sinigang. Salmon belly, request din ni Aisha. Inusan mo natin ng sabaw. Yun. Asim na saktong-sakto.
Pero mas sinigang, just good sinigang. Nothing really spectacular. Just good home-cooked sinigang. Ari naman, salmon din. Yan, grilled naman to. Dito tayo sa medyo... Yan. Mabot na tayo din eh. Nako, hindi pwedeng mawala ang balat. Favorite yan. Tapos, lagyan natin ng konting sauce. Yan. Just like nung sinigang. Basic, but good. Aring platter, may sausage daw. Yan. Kaya tayo nag-platter. Kasi meron namang mga rice meal lang eh. Pero try natin itong sausage nila. Good snap, good salty, peppery flavor. Pero ano siya dito eh, parang complimentary dish lang siya dito sa ribs. Ito talaga. Ari ang star of the show. If there is one dish, one reason kung bakit legendary ang Johanna's, ari na iyon. Kailangan yung timusan to. Ari daw ay kung nagsimula ang Johanna's Grill noong 2008, ari daw ay ginagawa niya before that pa, yung kanyang blueberry cheesecake. Sarap na sarap daw si Chris Aquino din eh. Yan. Yun oh. Kuha pa uli. Napayabang sa konti nung unang kuha. Feeling ko rin masarap eh. Sarap na. Ganda ng texture. Ang sarap ng pagkakatamis niya. Konting asim lang. Wow. Kaya pala rin gustong gusto ni Chris Aquino. At sadyang kailangan ito o-orderin mo. Kasama ng iba nilang must-try din sa Johanna's Grill. Siyempre, pagdating din sa Bawan, kailangan magkaka-Idros Bakery ka. The original Bawan Bakery, home of quality bread. Ang hanap natin din ay yung sikat na laundress ng Bawan. Nasaan? Ba't wala naka-display? Baka ubus na. Huwag naman sana. Yan, bili tayo ng isang kahon. Yan, basta ako'y may kaibigan na taga-Bawan, tapos ako'y bibigyan ng pasalubong, arisadya, yung laundress ng Bawan. Yan. Grabe, kita po talagang nakapack pa. May wrapper pa. Yan. Sarap sana na rin sa kape, pero this will do. Yun. Parang ang laundress ngayon putol-putol na. Kung tama, tanda ko rin dati mahaba. Dahan-dahan, baka magpatakan. Yan! Ang laundress ng Bawan. Specifically, laundress ni Ka-Idros Bakery. Yan, kita nyo yan, yung toasted bread. Tapos yung may mamula-mula, mamink-mink. Tapos may mga asukal. Woo! First bite. Thank you, Lord. Ang laundress, basically like toasted mamon na on the sweeter side. Yun, yung sa labas crispy, tapos sa loob ay soft and a little oily, tapos matamis. Sarap na rin sa kape. Ayan, nandito na tayo sa Kalumal Heights. Di na natin tatapusin ang vlog. Bakit natin di na tatapusin? Tingnan, ang napakaganda na view. Lalo na rin paggabi, mas maganda ang view din. At balita ko, maraming street food dito. Siguro babalikan natin para mag-street food trip tayo dito. Pero may na-miss ba ako na paborito yung kainan din sa Bawan? Let me know in the comment section. Babalikan natin yan. Pero in case sabitin kayo, kahit napaka-solid na ng ating Bawan Food Crawl, kita-kita tayo din umiikot ako sa buong Batangas, all 34 towns. Kakainan natin yan. At syempre, huwag kakalimutan, click on the subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.